Itong mga nakaraang huling araw, mula nung isang linggo hanggang sa kanina, tatlong mahalagang kaso ang dumaan sa ating harapan na mayroong implikasyon sa estado ng politika at katarungan sa ating bansa. Ito ay ang kaso ni Chis Escudero, ang forfeiture cases ni Marcos, ng mga Marcoses na nasa Sandigan Bayan, at ang dismissal ng reklamo laban kina Ralph Recto na nakapending sa Office of the Ombudsman. Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Noong nakaraang linggo, bago pa lumipat si Chis Escudero sa kampo ng BBM-12, ay nagpa-presko na si Boying Remulla at sinabi niya na kakasuhan nila ng plunder kasama si Chis Escudero at saka si Romualdez. Pero matapos lumipat ni Chis Escudero sa kampo ng BBM-12, ay parang wala nang diskusyon doon sa plunder case na sinasabi ni Remulla. Nasaan na yung kaso? Ginamit nga ba ito upang patawirin si Chis Escudero papunta dito sa BBM-12? Bakit tila may reluctance sa part ni Chis Escudero na siya ay lumipat? At bakit napilitan siya na lumipat? May papel nga ba si Ombudsman dito sa desisyon na ito ni Escudero? We can only surmise on that. Pero tingnan natin pa yung mga ibang kaso bago tayo bubuo ng ating mga sariling mga konklusyon. Ikalawang kaso ay ang forfeiture case ni Bongbong Marcos na nakapending sa Sandigan Bayan. Ito yung pagbawi ng mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. At ang dahilan kung bakit ito dinismiss ng Sandigan Bayan ay nagsabi ang PCGG, ang Presidential Commission on Good Government, na hindi na sila magpipresenta ng ebidensya. And therefore, wala nang choice ang Sandigan Bayan dahil wala nang ipipresentang ebidensya ang PCGG, eh kailangan nilang i-dismiss ang kaso. Dito makikita natin ang isang katawa-tawa pero hindi nakakatuwa na sitwasyon na ang Presidential Commission on Good Government na isang ahensya na ginawa under the 1987 Constitution upang habulin ang mga nakaw na yaman ng mga Marcoses ay pinamumunuan ng isa ring Marcos. Siya ang may control nito dahil siya nga ay Presidential Commission. Paano magdidesisyon ang PCGG ukol sa mga Marcoses kung ang boss nila ay si Marcos? Diba? Isang nakakalungkot na yan. Nakakatawa na legal na sitwasyon sa ating lipunan, pero imposibleng ang PCGG ay magpipresenta talaga ng ebidensya upang makulong yung kanilang amo. Anong sasabihin nila kay Marcos? Mali ka, boss. Ikaw ang may kasalanan, ipakukulong ka namin. Mga baliw ba naman itong mga ito? Pero yan ang sitwasyon natin. At hindi sila nahihiya na ito yung kanilang ginawang presentasyon. Hindi na lang talaga sila nagpresenta ng ebidensya. Hindi man lang hininaan yung kaso na lang. Talagang nineglect na lang nila yung duty nila na magpresenta pa ng ebidensya para suportahan yung kanilang kaso. Ang mahalagang tingnan natin dito, nasaan ang mga pink, nasaan yung mga dilaw, yung mga maiingay noong 2022 na nagsisisigaw na magnanakaw si Marcos, na ibalik ang yaman ng Pilipinas. Nasaan na kayo? Leni Robredo, nasaan ka na? Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, nasaan na kayo? Franklin Drilon, nasaan na kayo? Wala bang magsasalita sa inyo o susuportahan yung mga statement nyo noong 2022, noong nilalabanan nyo pa si Marcos, na siya ay magnanakaw? Ngayon, eto na. Nasa harapan ninyo. Yung hinahabol na nakaw na yaman ng mga Marcos ay pinabayaan na ng Sandigan Bayan. Pero parang tahimik na tahimik kayo. Bakit kaya? Well, kami, alam na namin. Kasi nakipagsabwatan na kayo sa administrasyon na to at ngayon ay lumalangoy kayo sa ilog ng kaipokrituhan. Buti pa itong si Senator at Senate President Alan Peter Cayetano, mula pa noon, ang 2022, hanggang sa kasalukuyan, magnanakaw pa rin ang tawag niya kay Bongbong Marcos. At least siya ay consistent. Ikatlong kaso nito ay ang pag-dismiss ng ombudsman ng reklamo laban kina Ralph Recto ukol dito sa paglipat nila ng pondo ng PhilHealth funds. At hindi naman po nagulat ang taong bayan. Hindi nagulat ang mga taga-suporta ni
ng mga Duterte. Hindi nagulat ang mga taga-suporta ng mga Marcos sapagkat inaasahan na nila ito. Wala po talagang nagulat dito sa desisyon ng Ombudsman sapagkat lahat ay naniniwala na ito talaga ang gagawin ni Boying Rimulya. At hindi tayo na-disappoint. With all of this pattern of cases, in a span of a few days, tila binugbog ang Pilipinas ng mga kaso na patuloy na maglulugmok sa atin sa kawalan ng katarungan dito sa ating bayan. Ngayon, alam nyo na yung dahilan kung bakit mahirap na ang mga iba pang mga tao, kagaya ng mga senador na inaapi ng ordinaryong mamamayan na inaapi ng administrasyon, ay pumunta sa DOJ, sa Ombudsman o sa NBI para magsampa ng reklamo laban sa administrasyon. Kasi alam nyo na kung ano mangyayari dito. Nagsasayang lang tayo ng panahon. Kaya yung iba, maghihintay na lang daw ng panibagong administrasyon bago sampahan ng kaso ang mga tao. Ang hindi naiintindihan dito ng nasa administrasyon ay ang kanilang ginagawa ay nag-uudyok sa mga mamamayan upang kumiling na patungo dun sa direksyon ng pag-aaklas. Noon pa sinasabi ko na, the greatest destabilizer of the Republic are not the NPAs, not the MNLF, MILF, not the terrorist group. Today, our greatest destabilizer is the government itself. Sa kawalan ng kanilang direksyon sa mga polisiyang, pangpolitika, economics, at lalong-lalo na sa katarungan. Alam nyo, bago nagkakaroon ng isang pag-aaklas o revolusyon, hindi naman po gutom lang, hindi lang po yung kawalan ng pera ang nagtutulak sa mga tao. Alam nyo, lalo tayo mga Pilipino, tayo ay mga likas na matiisin. Sabi nga sa kasabihan, kung maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Subalit ang hindi natin natatanggap bilang isang republika, bilang mga mamamayan, ay ang kawalan ng katarungan. Sa bawat revolusyon na pinaglabanan natin, ang question dyan ay ang katarungan para sa mga mamamayan. At kung nawawala ang tiwala ng mga tao na meron pa tayong makakamtan na hustisya, ito ang magtutulak sa lahat upang pumunta tayo sa direksyon ng pag-aaklas. Kanya nga po ako, hanggang sa hanay po ng IBP ay aking patuloy na pinapakipaglaban. Na dapat ay tayo'y laging maging patas at hayaan natin ang mga husgado ang magdesisyon ng mga bagay na may ukol sa batas. Sapagkat kailangan nating isuko sa mga hukuman ang konstitusyonal na pananagutan na mag-interpret ng mga batas upang ang gulong ng hustisya ay patuloy na kumikilos at gumugulong. Hindi natin ito dapat ilagay sa ating mga kamay. At sana tayong lahat patuloy tayo sa ating ginagawa sa kasalukuyan. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo natutuwa, na alam natin ang kanilang ginagawa, na mayroong mga solusyon na po pwede pang kunin sa kanilang mga abusong ginagawa dito sa atin sa sambayan ng Pilipino. Bakit patuloy na umiingay ngayon yung pagtulak ng kaso kay Romualdez? At bakit ang mga personalidad kagaya ni Vico Sotto, ang PGMN, ay patuloy na ito ang naratibo at istoryang itinutulak? Alam nyo, noong paman sinabi ko na, even last year, ang mga nag-post ako tungkol dito kay Vico Sotto, I like Vico Sotto. He being a Christian, I think we need leaders like him. However, I also gave a warning na sana ay dumistansya siya mula sa kanyang tsuhin sapagkat ito ang sisira sa kanya sa politika. Nung pong nagkaroon ng revelasyon ang mga diskaya dito sa House of Representatives o sa Senado, doon sa Blue Ribbon Committee, biglang umapir sa House of Representatives itong si Vico Sotto. Pero hindi niya sinusuportahan ang mga kaso laban sa iba pang mga congressman o laban kay Marcos. Ang sinusuportahan niya lang o dinidiscredito niya lang ay ang mga diskaya na nagkataon naman na nagtuturo na noon ng mga involved dito sa flood control. Noon pa man, napuna ko na tila yata nagagamit si Vico Sotto dito not to reveal yung katotohanan dito sa flood control, pero para i-discredit yung mga tumitistigo ngayon dito sa flood control. I'm not saying na mga diskaya ay mga bayani. Of course, they stole a lot of money. Pero hindi ako naniniwalang sila ang pinakamalaki ang ninakaw dito.
ang mga kontraktor dito sa configuration na ito ng pagnanakaw, sila ang pinakamaliit na porsyentong nakukuha dito. Unless nga, gagawin mo dyan ay ghost project. Pero kung totoong i-implementa mo yung project, sila ang pinakamaliit na makukuha dyan. Yung mga nagnanakaw mula sa congressman, senador, presidente, at saka sa mga DPWH, dyan napupunta yung bulk of the money. I'm not saying wala silang pananagutan, dapat managot silang lahat. Pero, bakit ngayon tila merong maneuver na subtle, yung konti-konti lang, hindi mo halos napupuna na ang naratibo ay itinutulak na papunta kay Romualdez at papalayo pa rin kay BBM. Kaya noong pala nang lumabas itong storya ng PGMN, pasensya po sa PGMN, I'm not buying this story wholesale. Tama naman lahat ng sinabi nyo doon sa inyong documentary, pero alam na rin po ng taong bayan yan. So it's not really a new revelation. What is clear to me, ang malinaw sa akin yan, ay parang ang itinutulak lang ng PGMN na storya ay si Romualdez ang may kagagawa ng lahat ng ito, pero walang binabanggit sa partisipasyon ni Marcos. Pasok ngayon itong si Vico Soto. Ngayon, ang storya ni Vico Soto, biglang-bigla, dati ay dumidistansya sa usapin ng flood control, bukod sa mga diskaya, biglang nagbabanggit na rin si Vico Soto ng pananagutan ni Romualdez at kagustuhan niya na makulong ito. Bakit hanggang kay Romualdez lang? Although gusto ko talaga si Vico Soto, I like the guy and ako'y naniniwala pa rin sa kanya. Pero I pray na siya mismo ay manalangin din that he be granted the wisdom by the Lord na magdesisyon ng tama dito sa kanyang mga ginagawa. Because he might be, I don't know, unconsciously or baka hindi niya alam na siya ay ginagamit dito sa sitwasyon na ito na parang gumagawa ka ng tama pero hindi naman pala kasi ang tinuturo lang sa iyo at yun naman ang sinusundan mo na itulak ang naratibo na ang may kasalanan dito ay si Romualdez lang. Mga ilang araw nakaraan ay mayroong mga nagpalabas ng mga usapin na parang nagkaroon daw ng pagpupulong noon ang kampo ng mga Marcos at saka nila Romualdez na bago dumating ang SONA, ang gusto ni Marcos ay maipakulong si Romualdez. Pero naghahanap ng assurance si Romualdez na eventually ay mapapalaya rin siya at ang gusto niya ay isama ang anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos sa mga makukulong bilang kondisyon sa kanyang pagpayag dito sa pagpapakulong para sa SONA. At although hindi natin kumpirmado yon, if you think about it, parang that story makes sense. Hindi ako 100% din naniniwala na totoo at this time yung away na ito ng Romualdez at saka ng Marcos. Kasi kung totoong may sabuatan sila dyan, gagawa din sila ng sabuatan para mag-create ng a different scenario or story para pagtakpan. Because ang malinaw ay hindi naniniwala ang taong bayan sa mga drama na pinalalabas nila. Sa patuloy na pagbagsak ng rating ng presidente, wala na kayong ibang sisisihin dyan kundi kayo rin. Yung mga style ni Claire Castro, it's not working. I think it was never really designed to work. Si Claire Castro was there to be a distraction for all of us, but not really for Malacanang to push their own narrative, their story. Si Claire Castro was there to be a clown, para pagtawanan, para awayin, para hindi natin awayin ang mga Marcos dahil busy tayo sa mga pinagagagawang kapalpakan nitong si Claire Castro. But be that as it may, sa kasalukuyan, ito ang pinupush na naratibo. It's going to be Romualdez na mukhang magiging sacrificial lamb. And now, yung mga pink, yung mga dilaw, lahat ng kakampi at nakikinabang sa Malacanang, ito ngayon yung naratibo na pinupush. Kahit yung mga kakampi ni Romualdez, yung mga, dahil may AX, dahil kay Specker, wala, nasa na sila ngayon, they're gone. Inabandona na nila si Speaker because they know na si Romualdez now is the new target to be sacrificed. And this is a warning to everyone na nakinabang dito sa flood control.
everyone is dispensable. Lahat kayo ay pwedeng masakripisyo. At abangan ninyo, pag naging necessary na kayo naman na masasakripisyo, then you would have to pay the price. But definitely, mayroong mga mananagot dito. But, as of today, I am not buying this story. And I'm praying that Vico Soto better smarten up, wisen up, maging matalino ka dito sa sitwasyon na ito. Maalaman mo kung ikaw ay nagagamit na lang dito o hindi. Para sa akin, malinaw ang storya ngayon na ikinakalat. Ilayo si Ferdinand Marcos sa apoy at litsunin si Romualdez. At ang akala nila, yan ang sakripisyo na gusto ng mga taong bayan. Somebody has to die for them, somebody has to be sacrificed in order to save the king. But we will not be fooled. Hindi nyo na kami mauuto dyan. Sapagkat kaming lahat patuloy nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam, taong walang alam.